Welcome to the royal family of God. At tayo pinagpapaabot din po ng isang magandang hapon sa ating beloved Minister Luke Smith and beloved Ted and the whole family, hallelujah, and the whole family of our beloved Minister Fodge, beloved Tini, sa lahat po, to all saints of God all over the world, isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Mga minamahal, now is the time na kung saan narito na po at this is realidad po ito. This is reality na ang salita ng Diyos ay totoong magaganap. Mga minamahal, kaya nandyan po ang tinatawag na salvation na ino-offer ng ating dakilang Diyos. Ngunit kung maraming tao ang hindi makinig, mga minamahal ko, there will be damnation. Talagang ito na po yung kahindik-hindik na panahon. Ngunit salamat sa Diyos, tayo po'y tinuruan upang manalangin at maghanda sa huling panahon. Watch and pray from the book of Matthew chapter 26 verse 41. Amen. Gospel according to Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ito po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 26, talatang 41. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Amen. Praise the Lord. Nangungusap ang ating dakilang Diyos sa huling panahon. Na sa panahon ngayon, bantayan natin. Kaya sabi, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Sa una nating mga magulang, natukso sila, mga minamahal ko, si Eva at si Adan. Kaya pumasok po ang kasalanan. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat napakabuti ng Diyos. Ang kanyang dakilang kaloob, walang bayad. Ang buhay na walang hanggan. Siya mismo, mga minamahal, nagkatawang tao upang tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. Ang kanyang banal na dugo, mga minamahal ko, ay siyang pinantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, totoo ang salita ng Diyos. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. Kung ating ibalik tanaw ang mga kaganapan sa lumang tipan, mga minamahal ko, ako na lang po ang magbasahan. Sabi po sa Genesis, kabanatang 6, talatang 13, at sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng mga tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito sila'y aking lilipulin kalakip ng lupa. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sa arka na ginawa ni Noe, mga minahal, totoo po, 8 kaluluwa. Siya at ang kanyang pamilya ang naligtas. Sila lang po ang naligtas noon. Dahil sa katigasan ng puso ng mga tao, this is the great flood, mga minamahal ko. Sa isang lugar, sa Sodom at Gomora, sukdulang nakaabot sa Diyos ang katampalasanan ng tao. Ang sabi po sa Genesis kabanatang 19, talatang 13, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. Talagang tinupok, sinunog, mga sa magitan ng apoy at asopre. Umuulan ng parusa mula sa ating dakilang Diyos. Ngunit salamat sa Diyos, natagpuan na matuwid si Lot at ang kanyang sambahayan. Nag-alinlangan ang kanyang manugang, hindi nakasama. 4 sila, ngunit ang kanyang mahal na asawa lumingon. Sabi ng ating pinakamamalabang ina, huwag mong lingunin yung lugar na yan. Nilingon niya, naging haliging asin. 3 lamang po silang naligtas. Sa panahon natin ngayon, we are on the end time.
Sabi nga, yung doomsday na magaganap, nariyan na. Ngunit hindi po natin iniintindihan ang iniisip natin sa puso, sa isip, sa gawa at katotohanan. Yung panghawakan natin ang kaligtasan na ating nakamtan. Dahil mundo pa lang, tumutulo ang ating mga luha sa kagalakan. Dahil ang Diyos ay totoong nag-iingat sa atin. Pinagagaling tayo sa lahat ng ating mga karamdaman, maging sa mga kalamidad, kasamaan sa mundong ito. Pawang kabutihan ang ating nakakamtan, mga minamahal ko. This is a warning na pag hindi sila makinig sa salita ng Diyos, sa lahat ng mga narito, maging sa mga kapatiran, maging baguhan, wala nang panahon para tumalikod, mga minamahal ko, na ang mundong ito ay pupugnawin sa matinding init ng apoy. There were already signs, mga minamahal, andyan po ang giyera. Ay, napakainit ng resulta nito. Mga pumuputok, mga bulkan, mga minamahal ko, ang lahat ng mga gerang pandigma. Ngayon, iba't ibang mga planta ng mga paggawaan ng mga nuclear weapon, mga minamahal, nagsasabugan. Mga minamahal ko. At yung mga nakaambang asteroids na darating pa sa mundo, mga minamahal ko, totoo po, magaganap ito, maging ang mga bituin daw po ay babagsak dito sa mundo natin, susupukin ng matinding apoy, mga minamahal ko. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, salita po ito ng Diyos, hindi po ipang takutin ng tao, bagkus bigyan na babala, mga minamahal. Ikalawang Tesalonica, kabanatang 1, talatang 8 at 9. Sa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagkikilala sa Diyos, nagsisikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan ng walang hanggang kapahamakan mula sa harap ng Panginoon, mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ibig sabihin, mundo pa lang ay tila impyerno na. Ngunit, hindi po tayo doon. Mga minal, sapat na. We believe in our loving God, our Savior. And we believe in His prophet. Bakit? Totoo. Totoong totoo ang ating nararanasan dito. Wala ka nang hahanapin pa anuman ang kaganapan. Tumingin ka lang sa ating mahal na Panginoon, huwag kang magpabaya sa iyong tungkulin, tinitiyak natin. Mga minamahal ko, lahat ng bagay na nais mo, ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala nang panahon para balikan natin ang ating mga nakaraan. Masalimot ang buhay natin. Tayo'y mga makasalanan, pretender, patuloy na nagkukunwaring naglilingkod sa Diyos, ngunit sinungaling, mga minamahal, yung mga itinalagang mga ngaral na kung saan, mga bulag, inakay nila, kaya nabulag tayo sa katotohanan. Ngunit sumilay ang ebanghelyo ng kaligtasan dito sa bansang Pilipinas, itinalaga ang propeta ng Diyos sa katauhan ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. We declare today, He's the end-time prophet of all nations sa ating kapanahunan. Bakit? Wala. Maraming napapahamak, naghahanap ng kalutasan, lalong tumitindi. Ngunit salamat sa Diyos. Pagkatapos nating tanggapin ang lahat ng pagpapala, walang tatalikod. Amen. Praise the Lord. 2 Peter chapter 2 verse 20, atin pong basahin. The book of 2 Peter chapter 2 verse 20. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. Dito po sa ikalawang Pedro Kapitulo 2, versikulo 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila makatakas sa mga pagkahawak sa sanlibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyon
ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay nasa mabuting kalalagyan na. Huwag na tayong aalis, ni mag-isip man. Maraming tukso, dito ka. Mas madali ang pagsamba. Dito ka, malapit lang. Malapit ka nga sa iyong sinasambahan. Malayo naman ang Diyos sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Dito kahit malayo, ngunit malapit naman ang ating mahal na Panginoong Yesus. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan. At madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalalagyan nila kaysa ng una. Kagabi po, mga minamahal ko, may prayer request. Siyempre, hindi na natin pupuntahan. Mahirap na yung face-to-face dahil mahigpit. Mga minamahal ko, sa magitan po ng video call, tipunin, magkaisa ang pamilya. Mga minamahal, isa pong kapatiran na noon, tumalikod. Dito po, yung mga cancer, yung iba nakakalbo na sa chemotherapy. Pag ipinanalang ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, gumagaling humahaba ang buhok. Ngunit kakaiba to. Tumalikod sila sa ating banal na gawain. Malapit lang daw dun Sabi ng pastor na yun Baliktad. Nung bandang ipinapanalangin sila, nakalbo na yung buhok dahil sa chemotherapy. So, baliktad mga minamahal ko. So, ang panalangin ng mga pastor na ito na sinasabing they are Trinity in person ay walang kabuluhan pala. Mamamatay ka. Mga minamahal kong ngunit, sabi ko, hindi pa huli ang lahat. Kayo ay isang pamilya na ipinapanalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda sa huling panahon. Repent, magsisi kayo. Nanalangin po sa pangunang dalangin na ating minamahal na pastor. Mga may totoo po, na-revive po sila at sila'y nangangako na babalik, maglilingkod muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Rest assured, huwag kayong gumamit ng gamot. Maglingkod kayo ng katapatan sa lahat ng bagay. Lahat kayo magkaisa. Wala ng panahon, kapatid, mapapahamak kayo kung ipagmatigasan nyo ang iyong puso. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakikita namin ang pagluha ng ating minamahal na mga kapatid. Ngayon po, masayang-masaya na sila. Magmula ngayon, maglilingkod na kami ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, blessed and holy is He that part in the first resurrection. Malapit na po, the rapture of the church. Ang maiwan, mga minamahal ko, laging inihahabilin po ng ating mga magulang sa Panginoon pag naiwang ka rito. Kahabag-habag ka. Kung ngayon pa nga lamang po talagang medyo may mga ilan na sumusuko. Dito pa lang yan, umpisa pa lang yan. Ngunit mga minamahal ko, ipaglaban natin ang katwiran ng Diyos. Siya'y Diyos na tapat, mga minamahal ko. May pangako siya sa bawat isa sa atin na mapalad daw po tayo. Mapalad at banal ang makalalakip sa unang pagkabuhay na maguli. From the book of Revelation, chapter 20, verse 6. Amen. Revelation chapter 20, verse 6. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 20, talatang 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli, sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at magagaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Lahat po magsabing, Praise the Lord! Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga sinasabi natin mga minamahal ko, tinatawag tayong the royal family of God. Lahat magsabing praise the Lord. Ang ating sinasamba, pinasasalamatan ay ang hari ng mga hari. Anong tawag sa atin? Tayo naman ay prinsipe at prinsesa ng kaharian ng langit. 1,000 taon, mga minamahal ko. Dito nga sa mundo, 100 years, hindi mo na maabot yan eh. Ngunit doon, pangako ng Diyos, maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa huling panahon natin, mga minamahal ko, kung ano po ang ating natutunan dito, tayuan natin na may pananampalataya. Ang tumalikod ay talunan. Darating ang kapahamakan, uulit-ulitin natin, nasa huli lagi ang pagsisisi. Ngunit dito tinuruan tayo na sa bawat banal na gawain, ano man ang pagkukulang natin, itinataas natin. Mahal na Panginoon, anong kasalanan namin, patawarin mo po kami. Kaya nga dito, tumataas ang ating pananampalataya dahil pagkatapos nating mapatawad sa ating mga kasalanan, bubuhos sa sayo ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Hindi mapigilan ang iyong pagluha. Magsasabing, pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat. Lahat magsabing, praise the Lord. From the book of Amos, chapter 4, verse says 11 and 12. Amen. The book of Amos, chapter 4, verses 11 and 12. I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and you were as a firebrand plucked out of the burning. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Therefore thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Dito po sa Amos Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibinuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah, at kayo naging gaya ng dupong nag-aagaw sa apoy. Gayon ba'y hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang gagawin ko sa inyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo. Humanda kang salubugin mo ang iyong Diyos, O Israel. Amen. Praise the Lord. Dito po nagtalaga ang ating dakilang Diyos. A blessing if you will obey the commandments of the Lord thy God. And it will be a curse. Cursing po, mga memang ko doon sa mga hindi tatalima. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah. At kayo'y naging gaya ng mga dupong na naagaw sa apoy. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng pinakamamahal na Panginoon. Ito'y panawagan doon sa mga nagbabackslide. Mga minamahal ko, nakakatakot na bagay ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Yamang maiksi na, mga minamahal ko. Konting tiis na lamang, mga minamahal ko. Kung iniisip mo ang sarili mo, isipin mo rin yung kapwa mo. Yung mga unsaved loved ones, mga minamahal ko. Kailangan din nila ng kaligtasan, mga minamahal ko. Huwag tayong madapot sa panahon na ito. Mismong sarili mo mapapahamak. Kaya ang ating dearly beloved parents in the Lord, laging sinasabi, patuloy kayong tapat na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nga ito'y mangyayari. Ngunit sinabi po, pagpapala kung susundin mo ang tinig ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Isaiah chapter 1 verse 19, if you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kung kayo magkusa at maging masunurin, kakain kayo ng buti ng lupain. Narinig niyo mga buhay na patotoo? Mga minamahal ko, yung narinig niyo yung mga pagpapala
Hindi yung pagsubok, lahat magsabing praise the Lord. Yung mga imposible, naging posible sa Diyos, maging estudyante, maging empleyado, mga minamahal ko, maging ama at ina ng tahanan, mga kabataan, mga minamahal, kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos. Kaya sinabi ng ating banal na kasulatan dito po sa 12, kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, Israel. At yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang Diyos, ang iyong Diyos, O Israel. Are you ready now? We are preparing for the blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. At yung sasalubong sa Kanya, totoo po, yung karapat-dapat, totoong banal habang nandito sa mundong ito, pinangalagaan ang kahalagahan ng kaligtasan. Natutong magpuri sa ating dakilang Diyos. Natutong manalangin na walang patid, nagtapat sa lahat ng bagay. Ang sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga anak, hindi baling sumobra. Huwag lang kayong magkulang. Dahil pagbagsak mo, langit pa rin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga ang pangako ng Diyos, meron tayong inaantay na darating, mga minamahal ko. Hindi po yung bayan, syudad, na napakakaganda ngayon, wala talagang earthquake, floods, nandyan na lahat. Gera, wala, napahamak, iba't ibang mga syudad. Ngunit tayo po, narito po, hinahanap natin ang bayan na darating, ang pangako ng Diyos. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 14, sa ating huling talata. Amen. The book of Hebrews chapter 13 verse 14, for here have we no continuing city, but we seek one to come. Dito po sa mga Hebreo, Kabanatang 13, talatang 14. Sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito'y totoo, mga minamahal ko. Wala tayong bayan na namamalagi. Sa kasalukuyan, nandyan po at iba't ibang bansa, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sila po ang number 1 na talagang supplier ng mga bakuna. Ngunit wala silang Diyos, mga minamahal ko. Anong naganap sa isang komunistang bansa? Wala na talaga. Kaya ngayon nagbabanta na ng giyera. Ngunit nagtaka sila mismong napakalaking ilog nila. Nagkulay dugo, mga minamahal ko. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang tao na hindi kumilala sa Kanya, tinitiyak, mapapahamak sa huling panahon. Ngunit tayo po, hinahanap natin ang bayan darating. Kaya nga ang sa ating dearly beloved parents in the Lord, laging sinasabi, isipin nyo na ngayon ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Lagi tayo handa. At huwag magmalaki ang bawat isa. Marami na akong nagawa. Marami na akong naibigay. Mga minamahal, wala pa tayong nagagawa. Mga minamahal, kaya lagi tayo nagsisimula. Dahil tayo nag-aantay. Darating ang bayan na banal, mga minamahal ko, na pangako ng ating dakilang Diyos. Pangako niya to mga minamahal. Ang sabi niya, huwag kayong magulubihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsasampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo sa dakong kalalagyan. Hallelujah. At kung ako'y pumaroon, at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ako'y muling paririto. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tumuon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yan ay tapat na pangako na Diyos na makapangyarihan na umibig sa atin, mga binabal ko. Wala nang pinakamapalad na nilalang sa mundong ito. Pinakamapalad na mananampalataya. Tayo po yun dahil nasa buong katotohanan merong tunay na Diyos natutugon sa ating panalangin at patuloy po ang pananalangin, pagsasakripisyo
ng ating minamahal na magulang sa Panginoon, maging sa kanilang beloved children. Ang nais niya, tayong lahat ay maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating unang talata, pwede natin isa puso ito, mga minamahal ko. Gawin natin habang may pagkakataon. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, natapwat, mahina ang laman. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapan ni Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating dakilang Diyos. Habang inaanyahan po natin ang lahat ng ating live webcast viewers. Patuloy ang aming paanyaya, katulad ng paanyaya ng ating dearly beloved parents in the Lord, peoples of the world. Mga minahal, maging dito po sa mga bisita, mga baguhan. Hallelujah. Bago magtapos ang mundong kinagagalawan natin, merong magaganap na kapahamakan. Ngunit isang tiyak na bagay pag narito ka, habang nagbabantay ka at nananalangin, merong kaligtasan. Ang pangako ng Diyos ay ang walang hanggang buhay sa piling niya magpakailanman. Amen. Akin po ibigay mo pangatawad sa aking beloved co-preacher. Hallelujah. Beloved Brother Hilcos. God bless you, brother ko, Bishop Mark Jr. Habang natin napapakinggan ang papuring awiting ito, mga inibig, itas mo ating mga kamay. Ating alalahanin, mga inibig ko, ang dakilang kabutihan ng Diyos. Yung kaligtasan na ito'y napakalapit na para sa ating mga inibig. Hallelujah, hallelujah. Jesus is coming. Gawin natin panalangin ang awiting ito, mga inibig ko. Watch and pray that you may enter not into temptation. He said, watch and pray, for no one knows the so now is the time, and now is the day, and now
to get all the saints. Now is the time to prepare. Oh, he said, watch and pray that you may enter not into temptation. He said, watch and pray, for no one knows the hour. So now is the time, and now is the day, and now is the time to prepare. So the moon will be darkened, the stars will fall, earthquakes and waters turn to blood. So now is the time, and now is the day, and now is the time to prepare. So the moon will be darkened, the stars will fall, earthquakes and waters turn to blood. So now is the time, and now is the day, and now is the time to Tayo nasa huling panahon na mga minamahal. Ang ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, mag-isa beloved children, all of the family, hindi sila nagkulang ng pagpaalala sa atin sa tutuwina. Sapagat tayo nasa tuong huling panahon na nasa mapanganib na panahon. At tayo pinagpapantay ng Diyos, mga puyat kayo, mga iingat, magbantay magsipanalangin, inibig ko. Sapagat hindi natin alam ang oras ang pagbabalik ng Diyos, maaari man ngayon, bukas at darating pa mga araw. Kaya andyan namang sinyasa sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaguluhan, patayang kaliwat kanan, yung mga salot na dumarating, mga pagputok ng bulkan, may inibig kaguluhan, mga giyera na pipinto, mga inibig ko. Patunay lamang na tayo ba'y nasa huling panahon na. Tayo nasa almost finish line na mga inibig ko. Huwag sanang maghimag na sa atin, pagkos ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Iharap natin ating sarili itong banal, kaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga nagkukunin lamang na alin na ng Diyos na buhay, yung banal walang tuwis, walang kamintasyon, mga inibig ko. Kaya mag-ingat po tayo sa ating paglilingkod, mga inibig ko. Alisin po mga pagkamahambahagi, pagkakabing-kabing mga kalimbuhon, pagkusidagin ng pag-ibig ng Diyos ang suma sa atin, maganda tayong tunay, sapagat malapit siyang pabalik. Hallelujah! Orin ka, mga Panginoon! Oh, we love you, dear Jesus! Oh, we love you, dear Jesus! Oh, we love you, dear Jesus! Is
sa ating mga iniibig na mga baguhan. Kayo po'y pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago pa man ibugso ng Diyos ang galit sa mundong ito, kayo po ay binigyan ng panahon ng ating mahal na Panginoon upang kayo magkaroon ng kaligtasan. Upang maganap niyo po yan, meron pong 4 na susi ng kaligtasan mga inibig. Unang-una, yung pananampalataya sa isang Diyos na buhay. Ang sabi sa Hebreo 11:1 at 6, isang bagay na hindi mo pa nakikita, sinampalatayanan mo, doon nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pananampalataya ay nakuha sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya ay sumampalataya na may isang Diyos lamang, na siyang tagapagbiganti na nagsisilapit sa Kanya. Yan po yung una, pananampalataya. Napakalaga po niya. Pangalawa, yung makadya sa pagsisisi. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ng tao nang nagkasala at walang umabot sa kalawati ng Diyos. Walang isang matwid, wala. At pag ikaw nagsisi ng taos puso, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, at darating sa iyo ang kapatawaran. Darating sa kapatawaran, darating sa kaginawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago mo misagawa yung mga bagay na may ko, ganyan ang pinili mo ang pangatlong reglamento ng kaligtasan. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa kapagkapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag kayo po inilubog sa tubig, nataglan yung karamdaman, mabigat ang problema, sunod kasama nilubog sa tubig. Pag-ahon mo na iwan na yun lahat, isa ka ng born naging Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Makakalakad ka sa panibagong buhay. Sabi sa Roma 6:4-5, manibig ko, ang buhay mo, yung lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung dati mong lakad na masama, iiwanan mo na yun. At yung, sa iyong patuloy pagdalo, sa iyong pananatili, pagsagawa ng kanyang malang kalooban, ibibigay ng mahal na Panginoon yung pang-apat, babaptismo ka ng kanyang banal na Espiritu. Nasabi sa kanya sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, hindi sa kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Kinakailangan yung pagpapatuloy, pananatili, pagsagawa, pagsakatuparan ng banal na kahatulan ng ating dakilang sa buhay. Pakitas mo niyo mga kamay sa ating ibig ng mga baguhan, sa ating webcast viewers. Mula sa inyong puso, gawin niyo pong panalangin ito kasama ang taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging aking mga loved ones. At ako nangangako maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayong magsisikip ng manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na pinagbubuklalan ng mga biyaya. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Will Almeida, Interprapa Ogap, sa aming iniibig ng mga baguhang ito, na tumanggap siya maging sa aming beloved webcast viewers. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan, at hugasan mo po sila na yung kabanal-banal ng dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging kalamang sa buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon sa 4 na reglamento ng kaligtasan. Dalawa pa lamang yun sa sagawa pananampalataya at pagsisisi. After po ng ating closing prayer, sagawa niyo yung pangatlo, ang baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo uwin, hindi po nagpapaptismo, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ang Diyos sa inyong kasalanan, ayaw niyo gagaling yung karamdaman, ayaw niyo mapapawi ang inyong mga problema. Subalit sa inyong pag-uwi mamaya, isagawa niyo po yung baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang sa buhay. Isang tiyang bagay, pag-uwi niyo mamaya, baon-baon yung kagalakan, kapatawaran at gumula sa ating mahal na Panginoon. Amen, praise God. At hindi natapos yun, magpapatuloy po kayo
Ang pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito, babaptismo kayo ng kanyang banal na Espiritu. At huwag lamang kayo makontento na kayo lamang, ipagsama niyo rin po yung mga mahal niyo sa buhay, mga kaibigan. Amen, praise God. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin Ama sa Langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, mga inibigo, akin po binibigay mo pagkataon sa ating prayer for the sick, ating beloved Lord, yung preacher, Rob Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Hill. Magkaisa po tayong maminamahal para sa lahat ng ating mga prayer requests, ano man mga kailangan sa ating mahal na Panginoon. Sumampalatayang tayong lahat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Manalain po tayo ng pagsisisi. Mapagpala po namin ang mga Diyos na mapagnanan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang, mahal Pastor Evangelist Vulde, Ezra Romero, Time Prophet, kami po, mahal Panginoon, humingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala, mapagkukulang, patawarin mong bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, mahal Panginoon, maging sakdal ang pagsunod sa lahat mong kautusan, mahal Panginoon, upang maging handa at kailang araw ng pagbabalik, mahal Panginoon. Magamit po rin po kami, mahal Panginoon, sa pagligtas ng maraming pang kaluluwa, mahal